Oras na para ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Lahat tayong Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. OFW, manggagawa, naninirahan, sa Senado man o Kongreso. Politiko man o publiko. Artista man o umaarte lamang. Rebelde man o pulis. Sundalo, lumalabag, sumusunod man sa batas ng tao. Kahit ano, relihiyon mo, katutubo, Muslim o Kristiyano, mayaman o mahirap, pribado o gobyernong manggagawa, estudyante o estambay, may trabaho o wala, may ngipin o wala, matanda o bata, lahat ng klaseng Pilipino. Suportahan, ipaglaban, proteksyonan, pagyamanin yamang lupa, bundok, dagat, at hangin sa inang bayang Pilipinas. Na pag-aari ng mga Pilipino base sa kasaysayan, mula at sa legal na kaparaanan. Nagtagumpay, panalo, laban sa halos lahat ng bansa sa mundo. Pilit na pinawawalang saysay at itinatago ang katotohanan para sa inang bayang Pilipinas. Suportahan ang deklarasyon ng International Court of Justice o ICJ para ipatupad ang tagumpay, panalo ng sambayanang Pilipino base sa final decision ng International Court of Justice. Noong Enero 25 taong 2006. Mula Nobyembre 20 taong 1945 sa ICJ Case UN number 4136. At sa Federal Agreement noong Setyembre 10 taong 1976 hanggang Setyembre 11 taong 2001. Ng Sabah, North Borneo, Labuan, Spratly Group of Islands, Scarborough Shoal at ibang parte ng Formosa, Taiwan ay nasasakop ng OCT number 779 na may kabuuang sukat 452,000 kwadrado kilometro ay pag-aari ng sambayanang Pilipino. Mula sa lahat ng parte ng mundo, manood at makinig sa Kakampi ang Katotohanan. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kakampi news.blogspot.com/www.ustream.tv/channel/kakampi online. Magbasa sa araw-araw na buletin sa www.facebook.com/inangpilipinas.35. Suporta, isang lahi, isang diwa, isang bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Ang lahing kayo manggi, ako ay Pilipino. Ipaabot sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Magandang umaga po, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat ng ating mga tagapakinig o tagapanood
Ito po si Mr. Cesar Alonso Nucum, ang host po ng Kakampi, ang katotohanan sa ating programa. Sabi nga po ay ito po ay mapapanood ninyo, mapapakinggan magmula po alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, araw-araw po, Lunes hanggang Biyernes po. Binabati rin po natin ang ating mga kasamahan, ang sponsor po lahat ng PKP Resurrection na wala pong sawang nagtataguyod po ng ating programa ng katotohanan o misyon ng katotohanan. Binabati po natin ating mga kasamahan dito sa studio. Nakuha po natin sila Miss Peli Bionada, Virgie Gracias, Robert Piña, Regier Lasiste, at iba pong marami pa po nating mga kasamahan. At ang ating mga miyembro po sa La Union, sa Pangasinan, sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, mga Peralta family, ang isa nating kapatid na si Miss Lourdes, ay binabati natin. Lourdes Peralta ay dumating na rin po, galing po ng Italy. So nagpapaabot po tayo ng kanyang pagbati. At sa mga kapatid din po doon, sa atin sa Italy, sa Russia, sa iba pa po. At sa lahat po ng mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo po na parte, na ibang parte ng mundo, magandang araw po. So magbalik po muli tayo sa ating programa. At atin din nga po, sabi nga natin, ng ating mga kapatid na Muslim, Christian, at lahat po ng, lahat ng klaseng Pilipino, katulad ng ating sinasabi po sa ating simula pa lang ay binabati po natin. At ang mga issue po natin, balikan po muli natin, ang ating issue ay yung tinatawag po International Court of Justice, final decision, at saka po yung Federal Agreement, na yan po ay nag-i-involve po ng ating mga tinatawag na mga kung po ba sa mga lupain, disputed island, para po sa ating mga tinatawag na mga kasama, para po may kaliwanagan para sa pangkalahatan na tinatawag po. Pangkalahatan po sa dahilang tinatawag itong pong mga lupain po na ito ay siya po ngayon na nagkakaroon ng mga yung dispute po ba, yung may hindi pagkakaunawaan. At sabi nga po natin, katulad po nung yung sa China, nagkaroon po tayo ngayon at present, meron po tayong problema sa island po na yan, tungkol po dyan po sa Spratly and Scarborough Shore. At tungkol naman po sa Malaysia, yung atin nga pong tinatawag na kwan po lupain dyan po sa Sabah, sa Labuan. Yan po ay mga parte po yan ng pag-aari, sabi nga po ng sambayan ng Pilipino na Muslim man o Christian na kinukuha po natin. Kaya po binabati rin po natin ang mga ating mga kapatid na Muslim na mga nandito po, mga bisita po natin, wala rin pong sawa yan, sumusuporta para po sa lumabas po ang katotohanan tungkol po dito sa atin tinatawag na International Court of Justice final decision na ang lupain po ng Sabah, Labuan, Spratly Group of Islands, and Scarborough Shore, and some parts of Formosa, yan po illegal na pag-aari ng mga Pilipino. So malalayo pa po pinanggalingan ng ating mga kapatid ng mga Muslim, galing pa po sa Sabah. Ayan po, galing pa po yan sa Sabah, si Haja Amina, galing pa po ng Sulu, yung dalawa naman po, si Haja Betty at saka sila Haja Musa. Nakukan po natin. So yan po malalayo pa po ang pinanggalingan po niyan. Wala pong papakita lang po ng suporta sa ating misyon ng katotohanan para lumabas po ang katotohanan. So magbalik po muli tayo dun sa ating pinakatampok na kwan nga po natin na nakaraan nga po sinabi natin yung dito po sa Taiwan ay nagkaroon na po ng kaliwanagan. Sabi nga po binabati natin si President Ma sa mabilis na kanyang pag-aksyon dito po sa tinatawag na para po magkaroon ng katahimikan yung tinatawag na konti, sabi nga po, kung hindi po naagapan, lalaking problema ng mga Pilipino at mga Taiwanese po na magbubunsod po ng hindi magandang mga pangyayari sa susunod kung hindi po yun naagapan. Kaya po nagpapasalamat po tayo kay President Ma at dito rin po sa ating gobyerno na ngayon po nagkakaroon po ng magandang usapan para po mapagpatuloy yung mabalik sa regular o sa magandang relasyon ang Pilipinas at Taiwanese. Kwan nga po. At binabanggit nga po natin ito pong International Court of Justice final decision, sabi nga po natin ito naman po as kwan po, kung ito po ipatupad ay re-respetuhin naman po ito ng lahat ng bansa. Dahil ito nga po sinasabi natin, ito po ay malaking tulong o solusyon hindi lang po sa Pilipinas kundi sa lahat po ng bansa sa sa buong mundo,
particularly nga po dito sa Pilipinas, sa Taiwan, sa China, sa Malaysia, sa lahat pa po, sa United States, sa British government, lahat po kasi nito, sinabi nga po natin, ito po ay may mga nakalaan na pong pinaliwanag po natin kahapon na meron na pong nakalaan na tinatawag na pondo na legal na panggagalingan. Ulitin po natin yan dahil po ito sinasabi natin the International Court of Justice final decision na rendered o binaba po ng ICJ nung January 25, 2006. Ito po ay tinatawag na nagsimula po noong November 20 of 1945 after 60 years po nung kaso po nito under ICJ case UN number 4136. Ito po ay nagkaroon po ng final decision after 60 years na pagdinig dito po sa tinatawag na kaso na yan nga po ay napatunayan na yung mga akusasyon lahat po ng bansa inakusahan ng tatlong bansa po na ito ng Germany, Japan, Italy ay sila po ang nagnakaw ng kanilang ari-arian, mga barko-barkong ginto o anumang pilak, platinum, kung ano-ano pa po at mga lugar ay sinasabi po nilang dinala at itinago o ibinaon dito sa Pilipinas. Sabi nga po natin, yan po ay wala pong napatunayan na may katotohanan. Kaya sa loob po ng 60 taon na ginawa po ng paghuhukay ng lahat ng bansa, paghahanap po dito, wala pong napatunayan. Kaya po nagdesisyon ng International Court of Justice. Kaya po ito pinapaliwanag po natin para naman po respetohin po lahat ng mga bansa na yung decision po ng International Court of Justice para na rin po sa katahimikan dito po sa kwan po natin at magkaroon din po ng tinatawag na daan para yung tinatawag na global prosperity, yung kasaganaan naman po para po sa lahat ng tao sa bansa sa mundo ay masimulan na rin po. Kaya po ayon sinasabi po natin, ito po ay dagdag kaalaman at dagdag din impormasyon sa lahat po ng bansa. Huwag po kayong mag-alala. Sinasabi po natin, yung katulad po yung nagaganap po dito sa Pilipinas, yung China against sa disputed island, yung Malaysia against dyan po sa Sabah at Labuan, yung Taiwan, at saka United States, at saka po yung British o iba pa pong bansa na nasasakop dyan sa Asia kung ano man pong island. Sinasabi nga po at sinabi ko na ni King Anthony Santiago Martin, naglaan po siya since sabi nga po legal na pondo po ito. Ito po ay nanggaling sa World War I Reparation of Damages. Sabi nga po natin, ito pong pera po na ito ng First World War ay nagsimula po ito ng tinatawag na ng magyera po ng unang digmaang pandaigdig ay ang aggressor po dyan ay ang Aleman o ang Germany. Ang Germany po base po sa tinatawag na Treaty of Versailles na tinatawag. Ito po ay usapang pangkapayapaan at ito po ay naganap sa Mirror Palace, Versailles, France, na dito po ay kinuha ng tinatawag na Allied Nation. 32 bansa po dito ang nagkasundo-sundo na para po bigyan ng tinatawag na kaparusahan ang Germany o Aleman dahil sila po aggressor ng unang digmaang pandaigdig. At ito nga po pinatawan po nila ng tinatawag na parusa magbayad ang Germany ng halagang $33 trillion. Yan pong $33 trillion na yan ay ibabayad po ng Germany dahil po sila ang unang aggressor ng First World War. Kaya po pinaalam po natin yung bagay po na yan dahil po yan ang legal na source ng pondo. So nung tinatawag po nung yung 33 trillion po na yan ay nung una po ayaw pong pumayag ng tinatawag na German government to accept yung parusa na kwan po nito. Ngayon po ay after how many years? 1924, tinanggap po ng Germany po yan. Nakasaad po yan sa tinatawag na German External Loan Agreement. Pero naghihingi po sila ng palugit na 25 taon para bayaran po yung pagkakautang po na yan. And finally nga po, sabi nga po natin, kahit po lumagpas na sa 25 taon, ang Germany po ay talaga pong binayaran po nila yung kwan po na yan. At yung pera po nga na yan, sinasabi po natin na panggagalingan din po ng development and reconstruction of particular country or nation ay dyan po magmumula.
Yung 33 trillion po na yan ay tinatawag pong lumaki po ang value to the present time. Umabot na po yan ng $186 trillion. Yan po ang halaga na po ng pera po na yan, at yan, sinasabi nga po natin, yan po ang available sa lahat po ng bansa sa mundo, sa lahat ng tao. Na yan po ay available para gamitin po sa tinatawag na Loan Project Program, isang humanitarian and environmental project and spiritual project para po sa tinatawag na reconstruction, rehabilitation ng particular na bansa o yung country or nation. Yan po ay available na available. Yan po yung binabanggit ni King Anthony Santiago Martin Windsor na siya pong ipagkakaloob sa lahat ng bansa. Sabi nga po na dapat lang pong binabanggit po natin na kaya itong ICJ na paghahanap po ng ginto sa Pilipinas ay dapat na pong tigilan lahat ng mga bansa pong naghahanap dito, at yung pumipigil ng desisyon ay dapat na po nilang huwag pigilin, dahil po para magkaroon na po ng daan yung tinatawag na global recovery for economic and environmental problems, na sa ngayon yan po ang main problem ng ating buong mundo. We have two common enemies of the world sa ngayon, yung kahirapan, poverty po, at ang environmental destructor. Yan ang ating kalaban lahat. Ngayon, sabi nga po natin, yung mga bansa po hindi naman dapat sanang mag-away-away o magwan po. Sobra-sobra, sufisyente yung binigay ng Panginoon Diyos para ikabuhay ng bawat isang tao sa mundo. Sabi ko nga po, yung hinahanap ninyong ginto, yung sinasabi niyo, Kuan, siguro po dapat nyo nang tigilan ang paghahanap, dahil 67 taon na kayong naghahanap sa Pilipinas ng mga Kuan. Hanggang ngayon, sa huli, sa karagatan pa ng Pilipinas. Kaya yung iba po na lahat ng bansa ay nakatanggap naman ng desisyon ng International Court of Justice. Bakit ayaw niyong kilalanin? Dahil sabi niyo nga, because of your economic, marami po silang pinapakinabangan sa mga lupain ng Pilipinas. At sabi nga po natin, ang OCT 779 ay umaabot po ng 452,000 square kilometers. The present area of the Philippines is only 300,000 square kilometers. Tumaas po yan ngayon, base po sa OCT na bagong titulo ng Pilipinas, 779, 452,000 square kilometers. Ang Sabah at Labuan ay kulang-kulang na 75,000 square kilometers. And the rest po is Spratly Group of Island, Scarborough Shore, some parts of Formosa. At sabi nga po natin, kung meron lang pong nasakop tungkol po dyan sa United States territory, you are gentlemen enough to accept kung ano po yung pinirmahan ng inyong presidente noong 1976 ni President Gerald Ford and President Marcos, the buyback of the Philippine Islands consisting of 452,000 square kilometers na tinatawag po na yan under OCT 779 na binayaran po kayo ng 20 bilyong dolyar o 10,000 tiniladang ginto, ay dapat pong kilalanin ng American government. Magkaroon na po kayo ng tinatawag na non-voting ratification para po yung mga bagay po na yan ay mapagkaloob po sa inyo at makolekta nyo na rin po. Na kung sabi nga po natin, kung kasama po ang Hawaii, kung kasama po ang Palau, kung kasama ang Guam, na yan po'y binili ni Presidente Marcos ng panahon na yun, eh dapat po nating respetohin. Dapat po kasi po ang katotohanan is forever, the truth is forever. You cannot change the final decision. It's already been archived na kinukuhan po natin. And plus, Condoleezza Rice, State Secretary of the United States, and with also the consent of President W. Bush and also Christy Kenny, Ambassador to the Philippines, ay inendorso po ang titulo ng Pilipinas kay Secretary General Ban Ki-moon, na yun nga pong pagkakabili is specifying that yan po buyback of President Ferdinand E. Marcos on September 10 of 1976. Yan pong papeles na yan na inendorso po kay Secretary General of the United Nations Organization Ban Ki-moon, Honorable Ban Ki-moon, na yan nga po ay noong November 3 of 2008. We have full proof of documents na yan po ay natanggap po ni
ni Secretary General Ban Ki-moon. At sabi nga po natin, and also the tinatawag po na ICJ final decision noong January 25, 2006, yan po ay in-endorse rin po ng kanyang sinundan na mahala si Secretary General Kofi Annan. Kaya po yan po sinasabi po natin ay yan po lahat po illegal. Ngayon po ikinukuha po natin sa lahat po ng mga bansa na mga involved po dito ay dapat na po natin kilalanin ang International Court of Justice final decision because this case is already archived. You cannot change it anymore. Hindi nyo na po mababago po ito. Kaya po yan ang pananawagan natin sa lahat po ng mga bansa, particularly hindi lang po sa bansa, sa mga agencies na mga International Court of Justice, United Nations Organization at sa mga bansa po sinasabi nga po natin na nawagan po tayo dyan sa Aleman, sa Germany, sa Japan, sa mga Hapon, sa mga Italiano na ipagtanggol nyo naman, klaruhin ninyo yung pangalan ninyo na kayo po ang pinagbintangan, inakusahan kayo ng lahat ng bansa noong November 20 of 1945 na kayo daw ang nagnakaw, kayo ang naglooted assets and properties noong Second World War. Na yun po ay linisin ninyo yung pangalan ninyo na patunayan nyo sa mundo na hindi kayo magnanakaw na sinasabi na akusahan sa inyo. Na yan dapat yung ipalabas dahil may desisyon naman na yan. Na dapat linisin nyo yung pangalan ng Italiano, ng mga German, ng mga Japanese na walang katotohanan yung ibinintang sa inyo, inakusahan ng mga bansa na halos lahat ng bansa sa mundo. Na yan po ay pagkakataon nyo na. Ngayon po, nilalabas po natin yan para malinis din po yung pangalan nyo. Kaya po na salamat at nagbigay po agad ng reaksyon ng Italian government. Susunod na po siguro doon ang Japanese government kasi at German government. Kilala po yan sa mararangal na mga tao at mararangal na bansa na maunlad ang Hapon. Sa Hapon nga po pagka sabi nila, lost space, naghaharakiri po yan. Nagpapakamatay po yan. Yan po inyo pong tinatawag na dignidad at karangalan ng bilang Hapon. Kailangan po kayong ipagtanggol ninyo po yung sarili ninyo po sa akusasyon lahat ng mga bansa sa mundo na kayo daw ang mga nagnakaw ng mga barko-barkong ginto. Yung mga tinatawag na Yamashita Treasure, dinala nyo dito yan sa Pilipinas. Barko-barkong ginto, pila, kung ano-ano po. Dapat sana yung Japanese government o Japanese po ay dapat nyo pong ilahad at kayo na may sariling tinatawag na kopya. May kopya po kayo niyan. Lalo na po ngayon. Sabi nga natin, ito namang mga na ito ay hindi po ito personal na labanan. Dahil nagkataon naman po na isang Hapon ang namumuno sa International Court of Justice. Sabi nga po natin, ang decision naman po nito nung 2006 sa isa namang Koreano na hindi naman po siya directly na merong involvement dito po sa tinatawag na case. Dahil po ngayon, meron pong hindi pagkakaunawaan sa isang island ang Hapon at tinatawag po ang China. Na ngayon, dapat po sana, kung ano po yung naging batas, ano po yung naging desisyon, ay yun po yung tinatawag po natin. Sana po, ay ilabas niyo po, paliwanag niyo sa mundo na walang katotohanan yan. Sabi nga po, nananawagan po tayo sa Japanese government, sa Italian government, at sa German government. Sabi nga po, sabi nga po, ang German po ang isa sa pinakamaunlad na bansa sa Europa. Kayo po halos nagkukuhan po, kilala kayo sa pagiging marangal. Sabi nga po natin, dapat kayo ipaalam sa mundo na yan po ay walang katotohanan nakasa sa inyo ng mga iba-ibang bansa. At sabi nga po, dito naman po sa mga bansang tinatawag na merong katulad po ng China, tanggapin nyo na po yung katotohanan dahil alam nyo na po yan. Yung ginagawa nyo pong paghahanap sa karagatan ng Pilipinas, yung 30 fishing vessels nyo yan, na ang laman niya na scanner at iba-ibang mga gamit, wala po kayong makikita dito sa Pilipinas sa karagatan. Huwag po kayong maniwala sa mga malalapit na impostor na kamag-anak ni Presidente Marcos na nagbigay sa inyo ng impormasyon na nandito sa karagatan ng Spratly, ng Luzon, ng Palawan, kung ano-ano. Wala pong katotohanan yan. 60 taon na po yung hinahanap dito. Ang Amerika nga po, 60 taon na po ditong mahigit. May nakuha po ba? Wala naman po.
Kaya po yan, kinukuha po natin. Diyan naman po sa Malaysia. Ganun din po. Tanggapin naman po ang katotohanan. Alam na alam mo yan, Mr. Muhammad Mahathir, the former Prime Minister, na ang Sabah, Labuan ay parte po yan ng Pilipinas. Binili nga yan sa yung ibang parte nga po ng Sabah ay binili pa ni Presidente Marcos kay former Prime Minister Muhammad Mahathir. Meron po yan kasulatan. Sana po, wag nyo natin tanggapin po natin ang katotohanan. Even though na marami po kayo diyang pinanggagalingan ng inyong mga financial or income resources, yan po hindi po magtatagal dahil wala po sa katotohanan yung inyong pinaiiral. Dahil po ito matagal nang tapos. At tungkol naman po sa Taiwan, sabi nga po natin, nagpapasalamat po tayo sa mabilis sa pagreaksyon ni President Ma na tungkol po sa nagaganap na kung hindi po yan nakwanan ay maaari pong masyado pong lumawak ang problema. Samantalang wala naman pong problema. Matuto lang pong respetuhin ng lahat ng bansa ang desisyon ng International Court of Justice. Noong panahon po na nagsimulan nga po yung kaso na yan, November 20 of 1945 at after 60 years, January 25, 2006 ay natapos na. Respetuhin lahat ng mga bansa yan. Ang United States, sabi nga po, kayo po pinaka most powerful kung pag-uusapan po ang kuhan. Sana po, sabi nga natin, kilala kayo, you're a gentleman enough to respect kung ano po yung pinirmahan ninyong presidente ni President Gerald Ford based po sa Federal Agreement of 1976, September 10. Yan po pinirmahan sa Washington, D.C. Noong panahon po na yon with President Ferdinand Marcos, the buyback of the Philippine Islands, yan po ay binayaran ng 20 bilyong dolyar. At sabi nga po, at 10,000 tiniladang ginto. Sabi nga po natin, yan pong 20 bilyong dolyar na yan ay galing din po sa American government. Kaya po pinapaliwanag natin to para maliwanagan po na ibinibintang kay Presidente Marcos na kung anong pagnanakaw ay wala pong katotohanan. Yan pong pera po na yan ay lahat ay galing din sa Amerikano. Based po yan sa tinatawag na Reparation Act of United States Congress of 1946. Base po sa batas nila McDuffie Law Act and also Bell Trade Agreement na babayaran po ng $500 per head ang bawat isang Pilipino kung magkakaroon po ng tinatawag na bilateral trade agreement. At yan nga pinaganap noong 1972 na sabi nga po, diyan po nanggaling yung tinatawag na pinambayad ni Presidente Marcos sa United States. At kung sabi nga po natin na yun po may kondisyon na maglalaps po yan, time deposit po yung pera for 25 years sa Bank of America na kumikita po ng 4% per annum at yan po ngayon ay nadoble na at higit pa sa doble dahil dapat po sana September 11, 2001 nagkaroon po ng recognition po yan, yung Federal Agreement, nagkaroon sana ng Congressional ratification o non-voting ratification, kilalanin ng Federal Agreement of 1976. Yun po yung nabalam o tinatawag na delay because of the outstanding case po sa ICJ. At yun nga po, hiniling sana natin after sana nung ibaba ng ICJ yung final decision on January 25, 2006 ay sana ginawa po ng United States Congress ay nagkaroon na po ng non-voting ratification. Pero yun po hindi naganap. Sa halip po ay inendorso na lang po ni Condoleezza Rice, Secretary of State of the United States, at with the consent of President W. Bush at with the consent of Christy Kenny, Ambassador to the Philippines, ang titulo at ang mga kasulatan at doon po kay Secretary General Ban Ki-moon of the United Nations Organization. So yan po, sabi nga po natin, kung masama po sa 452,000 square kilometers, yan pong Sabah, Labuan, Spratlys Group of Islands, Scarborough Shoal, some parts of Formosa, at dito naman po sa United States, some parts of Hawaii, Palau, Guam, yan po dapat po nating respetuhin. Even though na marami po kayong kinikita dyan, kinukuhan, pero ang katotohanan ay hindi nyo po pwedeng ikuhan po. Kung ano po ang katotohanan. Yan po sabi po natin ay hindi naman po makukuhan. Yung tinatawag pong resources of the world ay sobra-sobra. Kaya nga sinasabi po natin dito, naghanda na po si King Anthony Santiago Martin Windsor ng solusyon
para po sa mga financial, economic, environmental problems. Ang saan po manggagaling? Legal na legal. Galing po sa World War I Reparation of Damages. Yan po ay tinatawag pong humahalaga po ngayon ng $186 trillion. It's enough po para magkaroon ng economic recovery. Magkaroon po ng tinatawag na peace and prosperity, global peace and prosperity. Kaya sabi po natin, ang mundo po nasa napakagandang posisyon. Pinaalam lang po natin para hindi po nag-aagawan sa kaprasong tinapay. Na sobra-sobra po binigay ng Panginoon Diyos, hindi lang po tinapay. Meron pang kape, meron pang dagdag, meron pang ham, meron pang cheese. Lahat po ng klase nandyan. Huwag lang po tayong mag-aagawan, magpapatayan sa kakapirasong tinapay. Nakukuhan po. Nandyan, napakaraming pinagkaloob ng Panginoon. Biruin niyo po, kinukuhan. Sabi ko nga po, hanap kayo ng hanap ng ginto sa Pilipinas na mas maraming ginto sa inyo. Sabi ko po, ang binigay ng Panginoon Diyos na ginto sa lupa ay sobra-sobra. Tingnan niyo po kay King Solomon pa lang, milyon-milyon na pong tinilada. Yung hinahanap nyo rito na dinala ng mga Hapon daw. Hapon, German at saka Italiano. 67 taon na po kayo naghahanap dito. Wala po kayong makita. Kaya sana tanggapin nyo na po yung katotohanan. Binabanggit po natin ano po yung ginto. Ang ginto po yung spiritual. Kailangan po tayong magkaroon ng malinis na puso o gininto ang puso, malinis na isip, na yung ginto na yan ay para sa pangkalahatan, hindi para sa personal. Yung mga ginto pong physical na tinatawag, doon po sa mga tinatawag na mining, doon, yung mga kwan po, yun ang physical na ginto. Pero pag maghahanap po kayo ng treasure, spiritual po yan. Hindi po itong mga tinatawag na mga katulad ng nasa minahan. Yung nasa minahan pong mga ginto, yun po yung tinatawag na physical gold. Yun po, makikita nyo po yun kasi yung production no, nakikita nyo sa makina. Ito pong hinahanap nyo dito na dinala daw ng mga Hapon, ng mga German, ng mga Italiano sa Pilipinas, ng Second World War. Wala po yan, spiritual po yan. Kailangan muna maging malinis ang puso mo at kaisipan mo at gamitin mo ito sa pangkalahatan. Hindi sa gagamitin mo ito para kontrolin mo ang buong mundo. Hindi mo para gagamitin ito pang personal. Kaya po yan, mas marami pa pong ginto sa inyo. Ikuan po natin, ang luwang-luwang ng mga lupain nyo, doon po kayo maghanap. Dito, tumagal kayo ng 67 years, wala kayong nakita eh. Diyan po, baka isang taon lang may makita na kayo. Pagka nag-grind kayo ng ng mga gold ore niyan, di may nakikita na po kayong ginto. Huwag kayo dun sa spiritual po ito, na hindi nyo po ito makikita kung wala kayong malinis. Unahin nyo munang gininto ang puso at isip bago nyo makita po itong mga spiritual gold na ito na tinatawag. Yung ginto po dyan, ang dami-dami nyong minahan dyan ng ginto. Dyan po kayo magpatuloy. Sigurado po ay makikita nyo yung hinahanap ninyo. Dito po wala kayong makikita. Dahil 60 taon na po kayo, hindi pa po kayo nagsasawa niyan. Bilyon-bilyon ng nagastos nyo rito. Panay naman takipan kayo ng takipan kung ano-anong ginagawa nyong mga camouflage dito. Medyo fishing vessel, kung ano-ano. Lahat. Yung karagatan, tingnan nyo, nakukuha nyo, nangyari sa inyo, namamagnet kayo dyan sa karagatan. Nakikita nyo po, namamagnet kayo, may magnet ang karagatan. Pagka nalalaman niya na hindi yan para sa inyo, minamagnet kayo para hindi na kayo makalayo. Ayan po, deployment ng China, 30 fishing vessel daw. Tingnan nyo naman kung mangingisda yun. Panay mga naghahanap ng ginto yan sa ilalim ng dagat. Wala kayong makikita po dito at huwag nyo na pong nanaisin. At saka po yung ginawa nyong batas na bago dyan sa International Court of Justice na sinasabi nga po natin, injustice po ito. Yung kayo, pagka merong dispute sa mga tinatawag na lupain at hindi nyo tatanggapin ang kaso dahil ayaw pumayag ng kabilang parte, gera po, nagigera-gerahan kayo dyan. Tingnan nyo po yung nangyari sa Japan at sa China. Ayaw nila parehas dalhin yan. Meron po sila sa isang island. Anong kwan? Pagka pupunta yung China doon, yung barko nila, yung Japan naman, palaging fighter jet naman nilang ginagalaw. Pero pwede naman pag-usapan yan sa lamesa kesa sa patayan agad o gera agad. Pero po kasi, dapat yung po sana, lahat po ng bansa, tinatawagan ko po, na sana sama-sama tayong pabago nyo yung batas na yan. Dahil po yan, hindi po yan para sa International Court of Justice. Injustice po yan.
Kawawa yung maliliit na bansa na walang kakayahang tinatawag na sa mga armas na malalaking bansa. Kung sakupin ka, sabi naman ng International Court of Justice, ayaw pumayag ng bansang ganun. Ayaw pumayag. Ala na, nasakop na yung buong bansa mo. Ang katwiran nila, may batas ngayon. Ganun. Na hindi po pwede namin tanggapin yan dahil hindi obra, ayaw pumayag nung inirereklamo mo. Batas po ba yan? Hindi po yan batas ng justice, hindi yan justice, injustice yan sa maliliit na bansa. Paano yung maliliit na bansa? Sabi nga, barko de guerra. Pilipinas, barkong papel lang ang hawak-hawak dito. O ano ikukuan dito? Malayo pa, Luzon na. Di pwede nang sakupin ng mga bansa, yung kaliliit na bansa, pwede na nilang sakupin. Kaya po, ito po ay pinapaliwanag ko po, yung batas niyan, ginawa yan para pagtakpan itong International Court of Justice decision. Pero sabi nga po natin, hindi na po nasasakop ng bagong batas na yan ng ICJ. Kasi po ito po ay hindi po nakiklaim ang Pilipinas o ang sambayan ng Pilipino dahil ito po ay matagal ng desisyon. Matagal na po itong na-file, November 20 of 1945. Kaya po walang kwenta po yung batas na ginawa po na yan na bago po para pagtakpan ito para dito sa Pilipinas, sasakupin ka, nagkakatsubahan lahat ng mga may interested na mga bansa dito. Wala po yan. Wala po kayong makikitang ginto. Sabi nga po natin, sapat na po yung mga sophisticated na gamit ninyo kaysa dyan sa mga mata nyo lang po. Kaya ngayon, mga napag-advisean, wag po kayong maghangad ng hindi sa inyo. Yan po yung pinakatama pong bagay po dyan. Diyan na lang po kayo maghukay ng ginto sa bayan ninyo, sa inyong bansa. Huwag na kayo dito maminsala. Nagtatanga-tangahan po kayo. Nagkukuan po kayo na hindi nyo po alam itong desisyon. Lahat naman ng bansa, binigyan po ng desisyon. Sasabihin nyo kung ano-anong mga kwan po. Kaya yung pinalalabas ng China na sila daw noong 1947, nagpalabas October of 1947, ang mga bansa dyan na island dito sa kwan po ay nasasakop ng China sa China Sea. Alam nyo po ba kayo po, i-remind ko po kayo, kasama kayo sa nagreklamo noong 1945, November 20, kasama ang China, sa pamumuno pa yan ni General Chiang Kai-shek, Republic of China pa po ang pangalan ng China. Ngayon po, 1949, nawala na po si General Chiang Kai-shek dyan sa China, nalipat siya, sabi nga, tumakbo siya sa probinsya nila na Formosa na ngayon ay Taiwan. Kaya yung Republic of China noong 1949 ay naging People's Republic of China. Mga communist po yon ni Mao Zedong ang namumuno po dyan na hanggang po sa ngayon. Kaya po sabi nyo, sasabihin nyo, wala yan sa Treaty of Paris, wala yan. Alam nyo po kasama ang Republic of China, nandyan po very clear na sila po ay nagreklamo na ang kanila daw ari-arian, yung mga ninakaw ng German, ninakaw ng Hapon, ninakaw ng Italiano nung pangalawang digmaan ay dinila itinago sa Pilipinas, si Binaon. Kaya nga po dito sabi natin, 60 years na ginawa nyong sungka ang Pilipinas, hukay dito, hukay doon. Sa tubig, sa dagat, nung walang makita sa lupa, ngayon sa tubig naman. Wala po kayo. Sabi nga po natin, si King Anthony Santiago Martin po, ang siya pong nagbubulgar po nito. At kukan po na alam po yan. At alam po ng China, alam po ng Taiwan, alam po ng... Ang utang po ng, sabi nga po natin, ng China ay umutang kay Presidente Marcos noong 1975. Dahil si Presidente Marcos po ang punang ng tinatawag na Committee of 300. Siya po ang chairman. Ang una pong committee chairman ng Committee of 300 ay si King George V. Sinundan po yan ni Presidente Marcos. Kaya po sabi po natin, may utang po ang People's Republic of China. Ito po yung Communist Party na po ng China. Noong 1975 ng halagang 500 billion sa Committee of 300. At yun po ngayon ay mahigit ng 1 trilyon. Yan po'y dokumentado at alam po yan ng Chinese government. At sabi nga po natin, bakit po ngayon kay King Anthony Santiago Martin? Dahil nga po sabi natin, pagkayari po ni Presidente Marcos na ilipat po ang pagiging chairman kay Queen Elizabeth Windsor ng Britanya, ng England. Siya po naging Committee of 300. Noong tinatawag po 2006, nalipat naman po yan kay King Anthony Santiago Martin Windsor. Siya po ang chairman ng Committee of 300. So, magbe-break po muna tayo. Yan po muna. Bago po tayo. Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahal.
aking puso at hikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na dito ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayang mo't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Magbalik po muli tayo sa ating programa. Sabi nga po natin yung ating naman po may mga bisita rin nga po tayo. Sabi nga po natin ating mga kapatid na Muslim Christian ay yan po ay malalayo pa po ang pinanggalingan na sabi natin. May galing po diyan sa Sabah. Yun po ay hindi na po Sabah hindi na Sabah Malaysia. Sabah Philippines na po yun. Sa legal na katotohanan po. At iba naman po ay galing diyan sa Sulu. Sabi nga po natin na pinanggalingan ni Sultan Jamal Kiram III, ang mga tausog sa Katapangan. Eka nga po, wala po, saludo po tayo sa Katapangan ng ating mga Pilipinong tausog. Nakukan po, yan po ay sabi natin. At maganda naman po ngayon, nagkaroon naman po ng totally peace naman po dyan. Sabi nga po natin, pinapaalala po natin sa ating mga Pilipino, Muslim man o Kristiyano, nagkaroon po dyan ng tinatawag na ceasefire o peace agreement po noong March 2013, nung nakaraang Marso po. Yan po pinirmahan ng United Nations Organization and International Court of Justice Ambassador at saka po ng Malaysian authorities. Yan po binabanggit po natin na yan ay kaya po magmula noon at hanggang ngayon ay maganda po, nirerespeto naman po ng Malaysian authorities yung yung tinatawag na peace agreement. So muli po natin pinapaalam po sa lahat, nakukuhan po natin, kaya po tinawagan po natin ang lahat mga bansa, lalo na po yung International Court of Justice at lahat po ng mga bansang pumipigil pa para po ito ma-pronounce. Sabi po natin, wag nyo na po itong bigyan pa ng anong tinatawag na delay because ito po rin po ang solusyon. Pinaliwanag na nga po natin na meron na pong nakahanda pong budget, sabi nga po natin, para po sa tinatawag na global economic and environmental recovery. Yan nga po nung nakaraan pong summit meeting sa climate change sa Cancun, Mexico nga po ay tinatawag na meron na pong nakahandang mga proyekto para sa Forever Green Project Program, subalit nangangailangan po ito ng $3 trillion per year na expenses po para po maipatupad ito. Wala pong kukunan ng pera ang mga bansa sa dahilan lahat po ng mga bansa pangit mong pakinggan, ay nababangkaroting nga po. Sabi nga po, kulang po yung kanilang mga pinansyal. Tingnan nyo po ang pinakamalalaking mga bansa, katulad ng United States. Akala po ba natin napakayaman nila? Sila po pinakamalaki utang. 16 trillion plus po ang utang United States. Sabi nga po natin, alam po natin, halos lahat po mga bansa na yan ay malalaki po ang pagkakautang. Kasi po, bakit po kanyo? Mas malaki po yung tinatawag na gastos kesa sa kinikita. Ang United States, kamukha rin po ng Pilipinas yan. Kung kumikita ka ng 1,000, ang gastos mo
ay 700 lamang ang iyong kinikita. Kulang po, 60 to 70% lang kinikita at yung 30% ay uutangin na naman. Kaya sabi po natin, ito pong binubukas po nito ni King Anthony Santiago Martin Windsor ay para po sa global peace and prosperity. Para po ang lahat ng tao sa mundo, labanan natin yung tinatawag na common enemies natin, ang poverty, ang kahirapan, ang tinatawag po na environmental distractor, yung mga maninira ng kalikasan. Kaya nga sabi po natin, pinapaalala po natin sa OPEC countries, yan po baka kayo po yung naghuhukay ng sarili nyong libingan. Bakit po kanyo? Napakalaki na ng vacuum dyan sa ilalim ng lupa ninyo. Ayaw nyo pang lubayan ang paghuhukay ng langis ninyo. Baka po sabi po natin, hindi po tayo magtataka. Isang araw po ay biglang lumubog ang isang bayan, isang probinsya, isang bansa dyan sa mga OPEC countries. Dahil po napakalaki na po ng guwang dyan sa ilalim. Yung vacuum dyan sa ilalim ng lupa ninyo. Wala kayong ginawa kung hindi ubusin ang langis ninyo na sabi nga po natin, baka you are digging your own tomb sa susunod na mga panahon. Kaya po yan, pinapaalala po natin sa environmental ay dapat po sanang hinay-hinay lang, balansihin po natin para po hindi po natin tayo magbayad sa huli. Anim po natin pera yan, nakalubog na tayo sa ilalim ng lupa. Anim po yung pera na yan, wala na po yan. Nakuha po, kayo tuloy ang magiging langis. Kasi mabubulok. Ganun po mangyayari dyan. Papalitan nyo kasi. Yung nawalang langis, papalitan nyo. Ay kayo ngayon na magiging langis after how many years? Nakukan po. So, yan po ipaalala natin sa OPEC countries. Kaya po ang ating pinopromote ay for Evergreen Project Program para po sa buong sanlibutan. At yun nga po, may pondo na nga po, sinasabi po natin. At ang mga recovery po ng bawat bansa ay meron na rin pong pondo. Binanggit po natin, $186 trillion is available for the world na para po magkaroon po tayo ng global peace and prosperity. Kaya yun po yung muli nating pinapaalala. At tungkol naman po sa kaso, sinasabi po natin ang ating magiting na senadora dito, Senadora Miriam Defensor Santiago ay ating tinatawagan. Kayo po yung mapalad na napili po na isang justice sa International Criminal Court. At sabi po natin, muli po nating pinapaalala, ang International Criminal Court ay isa po sa signatory na pumipirma sa nagdidesisyon sa International Court of Justice. Kaya napakapalad po natin na mayroon po tayong napiling isang magiting marunong na senadora, si Miriam Defensor Santiago, na ngayon po sabi nga po natin, ang payo po natin, wag na po kayong magdalawang isip at inyo po kayong pumunta na po doon para po inyo sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino ay magkaroon po kayo ng tinatawag na access para ninyo malaman ito po mga binabanggit po natin at mga dokumento po nito ay kung ano po ang katotohanan. Ito po ay pawang katotohanan, yun po ay makikita nyo po doon at para po magkaroon na rin po na kayo na rin po tulong-tulong tayo kung ano po yung ginagawa nyo po rito, pagbubulgar, pagtapang sa katotohanan, gawin nyo rin po dyan. Diyan sa International Criminal Court, papunta sa International Court of Justice. Diyan po madidinig talaga ang boses nyo sa mahal na senadora. Kaya po ito hindi ko naman po kayo hinahamon ng kundi po ito para sa sambayan ng Pilipino. Dahil yan naman po ang ating ginagawa. Kaya po kayo tumakbo pagka senadora, gusto nyo pong tulungan ang sambayan ng Pilipino na mahangos sa hirap. Pero expert po kayo sa batas, tama-tama po yan. Kaya po yung pinanalo ni Presidente Marcos na sa ICJ na yan at saka ni King Anthony Santiago Martin ay mapapatunayan nyo na ang mga Pilipino ay talagang matatalino sa pagtatanggol ng katotohanan. Hindi matatalino, tayo pinagtagumpay. Kalaban natin ang lahat halos ng bansa at yan po hindi po panandaliang dininig. 60 taon pong mahigit na November 20 of 1945 to January 25 to 6. Kaya po tayo nananawagan kay mahal na Senadora Miriam Defensor Santiago na wag na po kayo magdalawang isip na bago po pwede nyo na pong bakantihan ang Senado at pumunta po kayo doon dahil mas marami pa po kayong mapaglilingkuran, hindi lang ang Pilipinas o hindi buong mundo na dapat kung ano ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yun po nakukuhan po. Alam ko naman po kung sa intellectual capacity ay overflowing kayo sa inyong intellectual capacity sa legal. Kami
Kami po'y malayong-malayo. Kami po'y kakapiranggot lang ang kaalaman namin, kaya binabahagi lang po namin. Kaya po tayo nananawagan para po ito sa kapakanan ng sambayanang Pilipino at ng tao sa mundo para magkaroon po ng tinatawag na justice. Kaya po sinasabi nga po natin, isa rin po sana kayo, maging kwan po doon, yung tinatawag na injustice law na pinatutupad po sa mga disputed island ay sana po yung mabago. At yun po yung ating kwan po, yung pananawagan. So, pinanatawagan po natin lahat ng International Court of Justice members, lahat po ng mga ahensya, lahat po ng mga tao involved, lahat po dito sa buong mundo, ang Japan, ang Italy, ang German, panahon na po para po kayo lumabas, linisin nyo yung pangalan. Tinatawagan din po natin ang China, Malaysia, Taiwan, United States at British government. Kung ano po nakasahad, tinatawag na kwan po na inyo pong tinatawag na pinirmahan sa Federal Agreement at tinatawag po naman dito sa Lease Agreement po of Labuan sa 999 years na pinirmahan po yan ng ating pambansang bayani na siya po nag-represent sa La Liga Pilipina, represented by Dr. Jose Rizal, na nagkaroon po ng 999 years sa Labuan Island. Yan po ay may sukat na 1,000 km2 at yan po 100,000 hectares na tinatawag po ay inarkila po yan ng ating pambansang bayani sa British North Borneo Company noong March of 1892. Yan po ay hanggang sa ngayon ay pwede pa pong kuwanan po ng ating mga Pilipino. Kaya po sinasabi po natin, ang Saba at Labuan, yan po ay legal na pag-aari ng sambayanang Pilipino. Kaya po yan, ang China, tinatawagan po natin yan. Sana po kilalanin yung batas. Ang Taiwan, salamat po. At ngayon po, sabi nga po natin, yung Taiwan po, ay sabi nga po, and only King Anthony Santiago Martin ay pwede po siya lang po the only person na pwede po kayong ang China po ay magkaisa, yung tinatawag po yung People's Republic of China at saka Republic of China, yung Taiwan at mainland China ay magkaisa po sa mapayapa at masaganang pagkakaisa. Yun po ang hangad. Actually po, ang hangad po dito hindi po ito para po mambuli, mangsakop o magpahirap o maguntrol. Wala po. Ang hinahangad po ni King Anthony Santiago Martin ay global peace and prosperity sa buong mundo. Yan po ay pinapaabot sa lahat ng bansa. Kaya sabi po natin, ang lahat po ng pumipigil sa ICJ decision na yan, huwag nyo na po. Kayo na po ngayon, sa halip na pimigil, kayo na po magsulong, dapat na po yan ma-implement or ma-pronounce and ma-implement po na yan. Kaya po yan, pinabot po natin sa ating sa lahat po ng naka-autoridad na nakikinig o tao na nakikinig. Sana po kayo po ay maging parte ng solusyon. Huwag po kayong maging parte ng problema. Yun po ang ating inihiling na kukuan po. So, yan po yung atin. At nga po pala, may paalala muli ako. Kinukonsensya ko lang po yung mga doktor at saka mga puninarya, mga kwan po. Huwag po kayong makapagsabuatan dyan sa mga puninarya, sa mga doktor. Kawawa po yung mga pasyente na naiwanan na pagdating patay na. Hindi ko naman po kinukuhan. Subalit sinasabi po natin na meron pong mga bagay na mga pangyayaring ganyan. Nakukuhan po. Kawawa naman po yung mga kwan. Sa halip na atenan agad ng doktor, hinahayaan na lang mamatay. Kasi lalo na po wala pang bayad. Doon sa puninarya, may komisyon sila. Hindi naman po lahat yan. Kaya po pinapaalala na po natin na nung pa po tayo sa ating katungkulan na magpapahaba o maliligtas maghahaba ng buhay. Hindi po para tayo maging ay maging parte ng itong korap na kwan po. Yan po pinapaalala po natin sa pangkalahatan, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pa pong parte ng mundo. Kung meron pang ganyan, sana po makonsensya naman po kayo. Tandaan nyo po, anumang bagay na ginawa nyong buti, mayroon po yung napakaraming yung sukli o kabayaran. Ganon din po, kung ano pong liit ng kasamaan na ginawa ninyo, ay meron din pong kabayaran po yan. Maaari po baka sa bandang huli, saka mag-anak nyo naman magawa yung ginagawa ninyo. Hindi nyo po alam yan. Sabi nga po natin, yung ayaw mong magawa sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Paalala po yan. Sa atin po, wala po tayong pinapersonal. Pero po, sabi nga po, kung hindi man po ginagawa, salamat na po. At kung may gumagawa, itigil nyo na po yan. Kawawa naman po. Makonsensya po kayo. Dahil sa huli, kayo rin magbabayad niyan. Yan po yung paalala po natin, sa kwan po. Kaya paalala, kung kayo po yung magpapa-hospital, huwag po kayong nag-iisa. Baka po, ma'am, yan, hindi na kayo, ibalita na lang doon.
namatay na yung kwan ko, namatay na yung kwan mo. O ganun, sabi ko nga po, no? Pagka po nakadextrose pa, huwag niyong iwanan. Sabi ko po, at yung mga doktor o mga medical practitioner naman po na may iba po, alam nyo po, atenan nyo naman po kung kaya nyo pong isalba ang buhay. Huwag po kayong magbingi-bingihan, huwag po kayong kwan. Kahit po walang ibabayad ng tao, alam nyo po, yung Panginoon Diyos, nakikita po yan. Bibigyan kayo ng siksik, sabi nga, liglig. Sabi pa, may isang religion kon dyan, ganun, babayad, gumawa po kayo ng kabutihan. Huwag po yung hinahayaan nyo na lang mamatay yung tao kaysa walang pambayad, hindi nyo kilala. So yun po yung kinukuha po natin. Dumako naman po tayo sa spiritual at material na sinasabi po natin. Araw-araw po sinasabi po na ito na dapat paglabanan ng tao ang tatlong mga pagsubok. Bato-bato sa langit, ang tamay wag magagalit. Sabi po natin, ito pong ano po itong tatlong kwan na ito, power, wealth, and bless. Yan po ay pang-araw-araw na nangyayari. Nakikita naman po natin ang labanan ng power and wealth. Yung mga bansa nga po, naglalaban-laban. Yan po, kinukuha nila kahit hindi kanila. Kinukuha po nila, wealth and power. Na naglalabanan po, hindi po yun. Dapat po, sobra-sobra ang tinatawag na wealth na binigay po ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po tayo dapat magpatayan, magsakupan, magkuha ng mga bansa. Sobra-sobra po ang wealth. Kaya sinabi po natin, naghahanap po kayo. Ngayon, sinabi na nga po, 186 trillion worth na pwede po nating magamit po yan para po sa kaunlad, peace and prosperity ng bawat bansa. 186 trillion dollars worth po yan ang tinatawag na World War I reparation of damages. Yan po may mga backup of gold, yan po precious metal. Nandyan po ang pasimula. O pag po naubos yung World War I, meron pa pong kasunod. Yung World War II, reparation of damages. Gano'n po karami yun? 1.384 quadrillion. Yun po, quadrillion na po yun. Hindi natin kayang bilangin. Ito 186 trillion lang po ay sobra-sobra na pong biyaya ng Panginoon na pinagkaloob dito sa sanlibutan. Kaya hindi na po tayo dapat maglaban-laban na kuwan po dito. At sabi, power and wealth, yan po. Hindi lang po dito yun po yung pang-international. Yung pang-local naman po, mga politiko, sabi nga po natin, lahat po ng tao gusto pagka namatay sa langit. Sa langit po, bawal po yung tinatawag na pera. Kahit isang kusing, bawal na bawal po doon. Kaya hindi po maging masama yung tinatawag na mayaman. Pero yung para sa mahirap po, yung taxpayers' money, ay wag na po nating galawin yan. Wag na nga po nating kunin yan. Hayaan na, kulang na nga po yung kinikita para po ipagtusto sa gastusin ng gobyerno. Biruin nyo po, kung 2 trillion budget natin, 1.3 lang ang kinikita ng BIR natin at saka costume. Saan po yan? Yung 700 billion, uutangin na naman po yan. Yung 1.3 na yan, sabi ko po, milagro po yan kung hindi po yan mababawasan ng for the benefit po ng sarili. Kaya po yan, sabi ko po, maawa po kayo sa sambayan ng Pilipino, sa mga mamamayan ninyo. Huwag nyo na pong kunin yung taxpayers' money na kinukuhan po na yan. Sabi nga po, bawal na bawal po doon sa itaas. Gusto nyo naman palagi sa langit mapunta. Ngayon doon sa langit, bawal ang pera. Ba't naman, yung para sa mahirap, huwag nyo nang kunin. Kinukuhan po natin yan. Kaya po yan, power and wealth. At sa huli nga po, bless. Palagi po natin to. Araw-araw po kasi yan ang sabi, ito naman, araw-araw na lang. Yan, hindi po, paano po, araw-araw din po na sa buhay natin itong binabanggit ko. Kaya araw-araw din po tayong tinatawag na nakakonekta sa Panginoon. Alam niyo po, sinasabi po natin, gumaya po kayo sa uso, sa mabubuti. Hindi po yung masasama. Ano po yung nangyayari sa atin, sa kababaihan natin, sa mga kalalakihan. Pito-pito, paramihan, exchange niya, parang exchange gift nakukuha hindi po, ang sex po, sagrado po yan. Ginagawa po yung sex sa mahal natin, sa tamang tao, tamang pagkakataon, tamang sitwasyon. Hindi yung maramdaman ka lang ng init ng katawan, ginawa nyo na yan. Nagkatinginan lang kayo, nag-init na katawan, ginawa nyo na yan. Mali po yan, kung tama po yan, uso naman yan hindi po tayo, kaya po yan may batas po ng Diyos ang dapat nating sundin. Hindi po yung batas ng tao. Kasi po, tingnan niyo po. Ito po ay bato-bato sa langit. Tingnan niyo po doon.
sabi po, hindi po masama ang maging lalaki, binabae o maging kwan po, ano. Pero po, ngayon, binabago na po ng tao ang batas ng Diyos. Ikinakasal na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Iyan po, batas po ng tao yan. Hindi po yan batas ng kwan. Sabi nga, hindi po tayo against dun sa pagiging third sex nila. Wala po yung issue Pero po yung batas ng Diyos, abay, wag mo naman baguhin yun. Sige po, nasa inyo po yun. Sabi nga po natin, kung kaya nyo sundin, nasa inyo po yun. Kaya po, hindi po lahat ng uso ay dapat sundin. Yung uso po, ay dapat yung sundin yung mga mahusay. At tapos po, yung mga tao po, sabi nga po natin, dapat kayong maging halimbawa, tamang halimbawa na kinukuhan po natin sa pamumuno. Kaya yan po yung sa sex. Sabi ko nga po, batang-bata, gustong-gusto niyan. Uugod-ugod, naghihingalo, gusto pa niyan Pero sa tamang pagkakataon, tamang sitwasyon. Kaya po, paalala ko po yan, sinisira po natin ang ating katawan. Baka, sino ba naman hindi ba naman nakaramdam yan? Lahat po nakakaramdam po niyan. Ako po nakaramdam po niyan Pero marunong po tayo, sabi nga natin, paglabanan yung tukso. Sa asawa nyo nalang gawin yan. Sabi ko nga po, 24/7. Gawin nyo dyan. Di wala sa inyong babawal, wala po pa kayong kasalanan. Yan panandali ang sarap. Habang buhay na hirap. Pero sabi po natin, kung kayo po nagkasala sa ganon, ay sabi po natin, pwede naman po kayo magbago agad. Wag, madinig nyo po ito, mga pagpapayo, sabi po natin, wag nyo nang ulitin bukas. Kaya kahit anong oras. Paglabanan nyo po, tukso po yan Pera, power, at saka laman. Mga yan tinatawag na pagsubok sa atin na dapat po natin paglabanan. Simple lang po yan. Sabi po natin, huwag ka mag-interest ang hindi sa'yo. Hindi sa yung power, hindi sa yung pera, hindi sa yung asawa, o hindi sa yung laman. Huwag ka makiapid. Nakukan po natin. Sabi nga po natin, huwag po natin lahat ng gusto ng katawan natin. Alam niyo yung katawan natin, ayaw niya ng hirap. Panay, sarap ang gusto niyan. Pati sa pagkain, lahat sarap, lahat ng masarap. Nakukan, lahat ng maginhawa. Ala po yan, hindi po yan. Kaya nga po, sabi nga po, napakahirap po atang makasunod ang mayaman papunta sa kuwan ng Panginoon. Bakit po? Sabi po sa mayaman, benta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Kaya po malungkot yung mga mayaman Nakukan po Hindi po kayang sumunod na, kasi sabi niya, pinaghirapan ko ito mula pagkabata, ngayon pinabebenta lang, bibigay sa mahirap. Yun po ang batas ng Panginoon. Kung gusto mo makasunod, makapunta sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po natin, bawal po doon ni kusing. Nakukan po. Kaya nag-iipon ka, hindi mo naman madadala doon. Ang ipunin mo yung hindi nabubulok, yung hindi yun po yung sinasabi ng Panginoon. Paano ka? Sabi nga po, bakit baka daw po walang makakaaya sa kuwan ng tao. Totoo po yan. Kasi po, bakit po kamo? Kailangan po mapunta ka sa spiritual para ka makarating doon sa kuwan ng Panginoon. Kasi po yung sa spiritual, hindi po yan hindi po. Kailangan po natin ng pera. Kailangan, pero hindi po yung ganyan na sobra-sobra na kinukuhan po. Kawawa naman po, dami-daming nagugutom. Itulong nyo po yun, ikuhan nyo po yun. So, yun po yung mga batas sa pang-araw-araw po natin sinasabi ng batas spiritual at material. Yung kwan po na yun, sinabi nga, nagbigay po nga po tayo ng simpleng paliwanagan. Paano tayo makakaiwas? Huwag kang mag-interest. Ano po yun? Kwan mo, palagay, yung tatlong bagay na yun, pagka nag-i-interest ka, palagay mong isang cobra. Para hindi mo gawin. Pag kinatuklaw ka ng cobra, sigurado mamamatay ka. Yun po sinasabi ko, ituring nyo yun. Kunwari, nakakita ka na naman ng maganda, nakakita ka naman ng gwapo, type ka. Isipin mo, cobra yun. Para hindi kayo umabot sa hindi tama. Kung sa asawa mo na lang, gawin mo lahat magagawa mo, doon ka maging cobra. Kasi yung cobra na yun, nakakamatay. Kaya po yun, simple lang po. Yun po isipin nyo. Pag po kayo, itong laman kasi natin, talagang mahilig sa sarap ito Kaya dapat po paglabanan natin. Mamamatay kayo dyan. Pag kinuha nyo po yun, yun ang isipin nyo. Ano po yung makukuha sa impyerno? Sabi ko nga po, simple lang. Doon daw po kumukulong asupre at saka langis ang iyong kalalagyan. Kumuha ka lang isang basong tubig, nagkakapi ka araw-araw. Lagyan mo yung daliri mo doon kung kaya mong tagalan. Yun po nararamdaman sa impyerno ng mga tao na gumagawa ng mga labag sa kuwan po ng Panginoon. Doon po, tingnan nyo, ganun ang sa impyerno. Dito, minor pa lang po ito. Tubig na mainit pa lang ito. Lagay nyo dyan sa baso na kinukuha nyo yung daliri nyo. Tingnan nyo kung kaya nyo tagalan.
para doon kayo sa impyerno na mapunta, ay lalo pong wala, mas matindi po doon. Buong katawan ninyo, asupre, at saka po kumukulong langis. So, madako naman po tayo sa ating dagdag kaalaman. Sinasabi nga po natin, sa spiritual po, kami po isang organisasyong spiritual, hindi po kami religion. Nire-respeto po natin ang lahat ng religion. Magbabasa po kayo ng Bible, ay doon po kayo magsimula sa tinatawag sa Genesis, na para po malaman po natin, wala po tayong kinakampihan na religion dito. At gusto ko pong isang kwan, para po ang mga Muslim at Christian, gusto ko pong magbigay sa inyo ng konting dagdag kaalaman. Sabi po natin, ito po ay magkakapatid po ang Christian and Muslim. Sabi nga po, doon po, ang ama po ng Christian and Muslim ay si Amang Abraham. Ngayon po, si Amang Abraham, nung una po hindi magkanak, kaya po siya ay nagkaroon po siya ng pagsisiping kay Agar. Si Agar po ay pinanganak niya si Ismael. Diyan po pinagsimula ng tinatawag na Muslim. At dito naman po, pagdating naman po dito kay Sarah, nagkaanak naman po si Abraham ng isa ring lalaki, si Isaac. Tingnan nyo po, sa pagkukan po, binigyan ng tinatawag na pagsubok si Abraham kung gaano panalig niya sa Panginoon sa pagsunod sa kautusan. Iahandog niya sa kamusliman, ang inahandog ni Abraham ay si Ismael. Sa Christian naman po ay inahandog naman niya ay si Isaac. Kaya po, iisa po ang ama na pinanggalingan. Dalawa lang po ang ina, kaya po ang mga Muslim and Christian ay brother and sisters. At sabi nga po natin, bakit brothers and sisters? Tingnan nyo po, ang suod po ni Jesus Christ, ang kwan po ng kamusliman. At ang kwan po, ang sinusunod naman po ng Christian, nakita po natin, nasabi po natin kay Jesus Christ, hindi naman po nakasunod sa damit. Pati po ang pananamit ng tinatawag po ng ating mga pananamit ng mga babae, nakasunod din po ang mga Muslim na babae sa pananamit ng mahal na ina na kinukuha po natin sa Christian. Kaya po ang mga Christian and Muslim ay tinatawag na brothers and sisters. Kaya hindi po tayo dapat magkaroon ng diskriminasyon sa Christian and Muslim. So, yun po ang dagdag kaalaman sa ating po pagtatapos sa ating programa. Always love, forgive, and forget. At sabi po natin, the will of God always prevail against the will of man. And God bless us all. Magandang araw po sa inyong lahat. At thank you very much po.